Hi there, this is Naomi C speaking. Today's video, I thought I would like to share with you the top 3 reasons as to why it took me over 6 months or almost half a year in order for me to land a work from home job. If you're looking to fast track your career and be able to land a work from home job right away, I want you to stop doing these top 3 things that I'm about to mention. So if this sounds like your cup of tea, make sure to watch it until the end. Let's begin. Alright, so let's start with number 3 on the list is not taking every single job application that I have seriously. Basically, what I did was to submit and submit and submit to multiple different companies, which I believe offers work from home setup. And I believe even those that doesn't offer work from home setup, I applied to them anyways, hoping that they may be offering a work from home or a remote job. So when I say not taking it seriously is that parang hindi ko siya sineryoso. Yung tipong, sige, meron akong resume dito, pasa ko lang siya ng pasa sa iba't ibang company, not checking kung yung company ba na in-applyan ko ay align yung resume na ginawa ko. Kasi malay mo, yung hinahanap pala nila ay ganito, tapos yung nakalagay sa resume ko ay ganyan. Ibig sabihin, merong mismatch. And for sure, sa dami ng company na in-applyan ko, hindi sila pare-parehas ng goals, mission, vision, pati na rin requirements or mga qualifications na hinihingi nila. So, what you can do is to take every single job application seriously. Whenever you're going to submit a job application sa isang website, make sure to read the company details, of course, the details of the application, the requirements, and then make sure to create a resume that's aligned with that. Kasi 'di ba, if you are going to apply to a certain company tapos yung ginawa mong resume ay hindi match doon sa mission, vision, or sa requirement ng role na hinahanap is that mare-reject ka. Yung parang auto-reject na to na pag nakita ng HR na, hindi naman 'to akma dito sa ano, sa posisyon na available. So, automatic ano ka na, 'di ba, rejected ka na. So, ang ending, kahit papaano siyempre aasa ka na babalikan ka nila or magre-reach out sila sa'yo, pero most of the time they wouldn't or sometimes they would tell you na, nakuha na yung posisyon na ina-applyan mo kasi hindi ka pala fit doon sa role na yun, alright? So, make sure to take every single job application seriously kung gusto mong makahanap ng work from home job agad-agad. Alright, so number 2 reason why it took me so long to land a work from home job is because of lack of ideas of where to apply. So yes, I know na marami namang websites na nag-o-offer ng work from home, pero para sa akin, kulang pa rin talaga yung kaalaman ko at that time. Kasi hindi ko alam na pwede pala akong mag-apply sa Caliber.com. Hindi ko nga alam na nag exist yung Caliber.com at that time. So kung hindi pa ako nag-research, hindi pa ako nag-type sa Google ng what are the top 10 websites here in the Philippines that offers work from home. Hindi ko pa makikita yung ganong website, diba? Kasi I have no idea. Yung alam ko lang talaga dati na websites ay Jobstreet, Indeed. Yun lang yung alam ko. So, dahil limited lang yung alam kong applyan, edi limited lang din yung chances na ma-hire ako. So, ikaw, if you are wanting to be hired as quickly as possible, make sure to have lists to have lists of companies that offers work from home setup. Or better yet, join ka sa mga communities or mga Facebook groups na merong mga ino-offer na work from home setup. Pero maging wary ka lang or maging aware ka lang sa mga scam kasi usong-uso talaga yung scam. And I myself, munti ka na rin ako mas-scam dati. Yung tipong pagsisendan ka ng mga requirements mo sa Telegram, tapos meron silang sobrang taas na requirement ng gigabytes ng internet. Sabi ko, meron bang ganito? Kasi sabi ko, nag-telco naman ako, pero hindi ganito kataas yung gig na required para makapag-work from home. So, doon pa lang para sa akin is that red flag na yon. So, sabi nila sa mga group na nasalihan ko, kapag daw Telegram yung mode of communication ninyo, majority dyan ay scam. Not 100%, I believe, but majority. So, yeah. Alright, so number 1 reason as to why it took me so long to land a work from home job was because of procrastination. Sobrang tamad ko. Char. Hindi naman. I have other priorities at that time. Like, I focus more on vlogging. I focus more on trying to create a book or trying to create
something na hindi ko naman natapos actually. Sayang lang yung naumpisahan ko do'n. But anyways, if you wanted to look for a work from home job, dapat eager ka, dapat masipag ka, dapat every single day naghahanap ka ng opportunity na maa-applyan mo na nag-o-offer ng work from home. Kasi that time parang naging kampante ako na, meron naman akong YouTube, meron naman akong pinagkakaabalahan. So, hindi ako gano'n ka-focused that time. Pero I guess, I believe kapagka nag-grind talaga ako ng todo, like every single day, naghahanap talaga ako ng available na puwedeng pag-applyan, then I would have landed a job much sooner. That's it. Those are the top 3 reasons as to why it took me so long to land a work from home job. Pero hindi ko naman pinagsisihan 'yon dahil sobrang worth it naman ng company na pinagpasukan ko at iniisip ko na lang na, kaya siguro hindi ako nakapasa sa mga job applications ko, hindi ako nakakakuha ng client kahit pasado naman ako sa lahat ng mga assessments and all that. Baka kasi mas ako sa mas destined ako sa ganitong company kaysa sa company na yon. So, inisip ko na lang na blessing in disguise yon. Pero anyway, parang reason ko lang yun sa sarili ko para hindi ako ma-guilty masyado. Pero ayun, overall hindi ko naman pinagsisihan yung 6 months na nabakante ako kasi nakapagpahinga rin ako talaga kasi siyempre mahirap din mag-work on-site before tapos sa BPO pa. So, yeah, I hope may natutunan kayo sa video na 'to. Please make sure to like this video, subscribe to my channel if you haven't already, and I'll talk to you soon. Bye!